Bakit ba may mga taong tila ipinanganak lang sa mundong ito para pasakitan at pahirapan ng iba? Bakit ba hinahayaan ng mundo na masira ang buhay ng isang musmos na batang wala namang kaalam-alam? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Abigail or Abby for short. 24 years old na ako ngayon, Mama Mia. Hayaan niyo sana akong isalaysay sa inyo ang mga naging karanasan ko sa buhay, mga trauma at kung papaano ako naging ganito ngayon. Mama Mia, lumaki ako sa isang pamilyang walang pagmamahal sa akin. Actually, bata pa lamang ako, alam ko na hindi ko sila kadugo. Mula nung nagkaisip kasi ako, Mama Mia, ay palagi nilang sinasabi sa akin na napulot lang nila ako kung saan. Ngunit kung tatanungin ko naman sila kung sino ang tunay kong mga magulang, ay hindi naman nila ako sinasagot ng matino. Puro pambubugbog, pambubulyaw ang nararanasan ko sa kanila. Mama Mia, nung nag-grade 1 na ako, ay nagsimula na rin ang kalbaryo sa buhay ko. Hindi ako katulad ng ibang bata na kapag nakauwi na galing sa eskwela ay naglalaro na kapag tapos nang gumawa ng assignment. Ako kasi, Mama Mia, pagka-uwi ko galing sa eskwela ay trabaho agad sa bahay ang inaatupag ko. Oo nga't pinag-aral ako ng mga taong nagpalaki sa akin. Pero hindi naman nila ako itinuring na kadugo. Para akong alila sa bahay nila. Masasabi kong para akong si Cinderella noon. Lagi na lang na ako ang gumagawa ng mga gawaing bahay kahit musmus pa ang katawan ko nung mga panahon na yon. Ako ang nagsasaing, naglalaba, naglilinis ng bahay. Buti na nga lang at hindi pa ako pinagluluto noon dahil hindi pa naman ako marunong. Pero nung tumuntong na ako sa edad na 9 years old, doon na mas lumala ang pang-aalila sa akin, Mama Mia. Lagi akong late na nakakapasok sa paaralan dahil kailangan ko pang ihanda ang almusal nilang lahat at ang baon ng kanilang mga anak. Oo, Mama Mia, may mga anak po ang mga nag-ampon sa akin. At silang lahat ay buhay prinsipe at prinsesa. Samantalang ako naman ang laging nag-aasikaso sa kanila. Hindi ako makareklamo, Mama Mia, dahil alam ko naman na hindi nila ako anak at hindi nila ako kadugo. Kumbaga, kailangan kong pagbayaran bawat sentimo na kanilang ginagastos sa akin. Pati sa pag-aaral ko, kailangan pagbayaran ko lahat ng yon. Mama Mia, hindi na nga ako humihingi ng baon sa kanila. Dumidiskarte ako noon na tagagawa ng project at assignments ng mga kaklase ko. Hindi kasi sa pagmamayabang pero medyo may kaya naman ang utak ko, Mama Mia. Kaya naman, tinutulungan ko ang medyo mahina akong mga kaklase para nang sa ganon ay makapasa sila. Kapalit noon ay ang konting halaga para may mabaon ako sa school at may maipon ako kahit paunti-unti. Pati mga projects ko ay hindi ko na rin hinihiling sa mga taong kumupkup sa akin. Ako na rin mismo ang gumagawa ng paraan para makapasa ng projects. Iniisip ko na lang sa bawat araw na lahat ng pagtitiis ko ay may patutunguhan din. Iniisip ko na kapag kaya ko na ay bubukod na ako mula sa kanila. Kailangan kong magkayod dahil kailangan kong pag-aralin ang sarili ko hanggang kolehiyo. At kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral, ay maaari ko nang gawin ng mga gusto ko sa buhay. At isa sa mga pinakagusto kong gawin ay ang hanapin ang mga magulang na umabandona sa akin.
Mama Mia, patuloy pa rin ako sa aking pagtitiis at paghihirap. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay araw-araw din naman ako na nagsisilbi sa mga taong kumupkup sa akin. Hanggang sa nag-edad na ako ng 13 anyos. Doon na nagsimula ang mas kalbaryo sa akin, Mama Mia. Nagdalaga kasi ako nung 12 anyos pa lamang ako. Nagkaroon na ako ng aking period kung tawagin ng iba. Kung kailan naman nagdalaga ako, Mama Mia, ay doon naman nag-umpisang mag-iba ang tingin sa akin ng lalaking umampon sa akin. Kapag wala ang kanyang asawa ay kakaiba ang mga tingin niya. Paminsan-minsan ay hinihipuan niya rin ako sa aking paa. Kapag nasa lamesa kami at hindi makikita ng iba, ay hinihimas ng kanyang paa ang aking paa, Mama Mia. Doon nagsimula akong matakot sa kanya. Kaya naman sa tuwing natutulog ako ay nilalak ko talagang mabuti ang pinto. Pero isang araw ay pinagalitan ako ng amo kong babae. Amo lang pala ang itawag natin sa kanila, Mama Mia, dahil hindi ko naman sila pwedeng tawagin na mama at papa dahil pinagbawalan nila ako noon. Ang sabi niya, dapat daw ay hindi ako nang lalak ng pinto dahil mahirap raw akong gisingin sa tuwing may kailangan siya sa akin. At mula nga noon ay hindi na ako makatulog ng maayos, lalo pa kapag alam kong nakainom ang kaniyang asawa. Isang gabi, siguro sa sobrang pagod ko sa buong araw na pagtatrabaho dahil birthday noon ng kanilang anak at may maliit na salo-salo sa kanilang bahay, ay hindi ko na malaya na napasarap ang tulog ko. Nagising na lamang ako nung para bang may humihimas sa mga binti ko. Ninerbyos talaga ako nung makita ko kung sino ang humihimas sa akin. Ang lalaking umampon sa akin, Mama Mia. Kaya naman dali-dali ko siyang sinipa. Pero malakas siya. Dinaganan niya ako. Mabuti na lamang at merong lampshade sa tabi ng kama ko at yun ang naipukpok ko sa kanya. Sa sobrang kalasingan niya ay nahiga siya sa kama sa sobrang sakit ng pagkakapukpok ko. Doon ay dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay. Yun na rin ang simula ng paglalayas ko mula sa pamilyang kumupkup sa akin. Sa mura kong edad ay naranasan ko na ang lahat ng pang-aabuso mula sa kanila. Pisikal at emotional. Hindi na nga ako nakatiis nung hindi na lang nila ako sinasaktan. Nung muntik pa akong mapahamak sa kamay ng asawa ng umampon sa akin. Nung makalis na ako sa bahay nila ay sumama ako sa mga bata na manlilimos sa lugar namin. Para lang may makain ako. Natutulog ako sa kalsada. And worst, sumama pa akong magnakaw para lang may makain ako. One time, Mama Mia, habang nanlilimos kami, ay nakadaan kami sa dati kong eskwelahan. Hindi ko mapigilang tumulo ang mga luha sa mga mata ko nang makita ko ang mga estudyante na masayang nag-aaral, masayang pumapasok. Pangarap ko talagang makapagtapos ng pag-aaral pero mukhang hindi ko na yun matutupad pa. Sa aking pagpalaboy-laboy sa kalsada, Mama Mia, ay nakilala ko po si Aling Marta. Isa po siyang trabahante sa isang maliit na karinderya na malapit sa amin. Naawa siya sa kalagayan ko. Kaya naman tinulungan niya ako at humiling siya sa kanyang amo na sana ay bigyan ako ng kahit na konting trabaho. Ginawa nila akong tagawalis at tagahugas ng mga pinggan sa kanilang karinderya. Ako rin ang taga-arrange ng mga upuan.
Pinagbibigyan nila ako ng kung minsan ay 20 pesos at kapag malakas naman ang kita ay binibigyan nila ako ng 50, pati na rin ng makakain. Tutong at sabaw lang ang binibigay nila sa akin. Pero ayos na yun, Mama Mia. Masaya na ako dahil alam ko na makakakain na ako ng maayos sa araw-araw. Hindi man masusustansyang pagkain, hindi man katulad ng iba, pero okay lang basta't magkaroon ng laman ang aking tiyan. Sa araw-araw na pagtatrabaho ko doon ay iniipon ko talaga ang perang nakukuha ko. Dahil ang gusto ko ay makaipon ako, pagkatapos ay makabalik ako ng aking pag-aaral. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nilapitan ako ng isa sa mga regular customers nila doon sa karinderya. Ang sabi niya ay parati raw niya akong nakikita doon. Tinanong niya ako sa storya ng buhay ko. Sinabi ko naman ng buong katotohanan, Mama Mia, at wala akong inilihim ni isa. Sabi niya na aawa siya sa akin at hahanap siya ng paraan para matulungan ako. Sa araw-araw na pagkain niya sa karinderya ay araw-araw rin niya akong kinakausap. Hindi man matagal ang pag-uusap naming dalawa dahil may trabaho ako sa kusina bilang tagahugas ng mga pinggan. Ay sa palagay ko, Mama Mia, nagkaroon pa rin ako ng kaibigan sa kaniyang katauhan. Kahit na di hamak na pwede ko na siyang maging ina. Nagpapakabait talaga ako sa kaniya. Nagbabakasakali ako na baka ampunin niya ako. Mama Mia, nakikita ko kasi sa aura niya na mukha siyang mabuting tao. Hanggang sa isang araw ay inoperan niya ako na maging isang katulong sa bahay ng kaniyang kakilala na wala raw anak. Ang sabi niya ay baka kapag nagustuhan daw ako ng mag-asawa ay baka maawa ang mga ito sa akin at baka pag-aralin pa ako. Nagdadalawang isip ako nung mga panahon na yon. Hindi ko kasi kilala ang mga taong magiging amo ko. Mama Mia, may trauma na kasi ako sa mga amo, lalo na sa among lalaki. Natatakot ako na baka mangyari sa akin ulit yung nangyari sa akin doon sa mga unang taong kumupkup sa akin. Pero sa ilang araw na pabalik-balik niyang sabi sa akin ng kaniyang offer, ay naisip ko na rin na baka ito na lang ang ticket ko para makapag-aral ako ulit. Nang sa ganoon ay makaahon ako sa hirap ng buhay. Hinangako ko sa sarili ko na babantayan ko ang aking bawat galaw at ang bawat galaw ng mga taong pagsisilbihan ko. Dapat maging matatag ako at protektahan ang sarili ko. Matapos ang halos 2 linggong pangungumbinsi niya sa akin, Mama Mia, ay sumama ako sa kanya para makilala ang mga taong pagtatrabahuan ko. Ang buong akala ko talaga ay makakaahon na ako sa lupa na aking kinasadlakan. Pero nung dumating ako sa bahay nila, ay doon ko nalaman na mas malaki palang gulo at kapahamakan ng aking pinasok. Mama Mia, sa unang pagpapakilala niya sa akin sa mga bago kong amo, ay mukhang mga mababait naman ang mga ito. Pinapasok nila ako sa tahanan ko at binigyan ng sarili kong kwarto. Maliit lang ang kwarto na yon. Actually, parang bodega din yon. Pero may space pa naman para paglagyan ng kama para maging kwarto ko. Tiningnan ko rin kung may lock ang pinto at meron nga, kaya naman nakampante na rin ako. Mama Mia, nung makapasok na ako doon, ay ginawa rin nila akong katulong. Tagaluto, tagalaba, tagaplansya, lahat na ng pwedeng gawin ng isang katulong sa bahay ay ginagawa ko. Hindi naman ako nagrereklamo dahil okay naman silang magpasweldo. Hindi nga siguro yun malaki dahil 100 lang ang isang araw. Pero ayos na rin yun basta't meron akong bubong na masisilungan at merong pagkain na makakain.
Mama Mia, pagkalipas ng 2 buwan ay nakampante na ako sa bagong bahay na nilipatan ko. Sa tingin ko ay mababait naman sila. Pero isang gabi, Mama Mia, ay bigla nilang kumatok sa kwarto ko ang amo kong babae. Ang sabi niya ay magbihis daw ako at may pupuntahan kami. Kaya naman sa walang pag-aatubili ay nagbihis ako. Sinama nila ako. Unang beses kong makasakay noon sa kotse nila. Mama Mia, medyo malayo ang naging biyahe namin. Ilang oras na kaming naglalakbay sa kalsada pero hindi pa rin kami dumarating. Hanggang sa hindi ko na namalayan na hinila na pala ako ng antok at nakatulog na ako sa sasakyan. Nung magising ako, ay nakarating na kami sa lugar na kanilang pupuntahan. Actually, ginigising na nila ako dahil nandito na raw kami. Pagkalabas ko ng kotse, Mama Mia, ay nakita ko ang isang parang abandonadong building. Pero may mga tao namang nakatira. Medyo luma na ang building na yon. Inakay nila ako dahil medyo natutumba pa ako mula sa pagkatulog ko. Inakay nila ako pataas ng 3rd floor. At nung nakarating na kami doon, Mama Mia, ay bigla nilang sinabi ng amo kong babae na doon na ako magtatrabaho. Nagulat ako dahil ni isang gamit ay wala akong dala. Ma'am, naiwan ko po sa bahay niyo yung mga damit ko. Nako, ayos lang yan, Abby. May magagandang damit dito na bagay sa'yo. Magpakabait ka dito, ha? Baka sakaling magustuhan ka, ito pang maging daan para makaahon ka sa kahirapan. Yan ang sabi niya. Mama Mia, hindi pa nga ako nakapagsalita nung may inabot na ang isang babaeng punong-puno ng kolorete ang kanyang mukha sa amo kong babae. Salamat, ha? Maganda itong nadala mo. Sa susunod ulit. Yun ang sabi ng babaeng nakakolorete na itago na lang natin sa pangalang Mama Sandra. Mama Sandra dahil yun ang gusto niyang ipatawag sa akin. O Abby, simula ngayon ako na ang Mama Sandra mo. Ako nang bahala sa'yo. Aalagaan kita. Basta ba, sundin mo ang lahat ng gusto ko. Sabi niya sa akin. Noong mga panahon na yun ay wala pa pong mali siya akong nararamdaman sa kanila. Ang buong akala ko, Mama Mia, ay mababait sila. May takot man ako sa aking dibdib, ngunit pumasok pa rin ako sa loob ng kwarto ni Mama Sandra. Mama Mia, nung makaalis na ang mga amo ko, ay tinanong ko si Mama Sandra kung bakit ako nandoon. Ay, hindi ba nila sinabi sa'yo? Dito ka na magtatrabaho. Ako nang bahala sa'yo. Sabi niya. Mama Sandra, ano po ba yung sobrang iniabot nyo doon sa amo kong babae? Tumawa si Mama Sandra. Yun ba? Naku, pasasalamat ko lang yun dahil nahanap ka nila. Kung hindi ka nila nahanap, naku, makukulangan ako ng mga trabahante ko dito. Sige na, magpahinga ka na. Matulog ka na at bukas na bukas, tuturuan kitang mag-ayos ng sarili mo. Mama Mia, nung una ay hindi ko pa alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Nung makita ko ang kutsyon sa loob ng kwartong yun, ay agad na naman akong hinila ng antok kaya ako nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako at naalimpungatan pa ako, Mama Mia. Natatakot pa ako dahil pagkatingin ko sa relo na sa may harapan ko ay mag-aalas 9 na po ng umaga. Takot na takot ako noon, baka mapagalitan ako ni Mama Sandra dahil hindi pa ako nakahain ng pagkain. Yun kasi ang naiisip kong trabaho ko. Pagkagising ko ay tulog pa si Mama Sandra. Kaya naman agad akong naghanap kung saan ako pwedeng magluto. Paglabas ko ng kwarto
ay may nakita akong mga babaeng nakapekpek shorts lang lahat. Ikaw siguro yung bago, no? Anong pangalan mo? Tanong nila sa akin. Abby, ako si Abigail. Abby na lang for short. Nako, mukhang batang-bata ka pa. Ilang taon ka ba? Ako, 14 years old pa lang. Naku, bata ka pa nga, sabi ng isa. Nako, tiba-tiba na naman si Mama Sandra sa'yo. Mukhang wala ka pang karanasan, ano? Tanong niya nang may halong pagtawa. Karanasan? Anong ibig mong sabihin karanasan? Nako, wag mo na akong tanungin, si Mama Sandra na lang. Akmang tatalikod na sila sa akin nung tinanong ko sila kung saan ang lutuan at magluluto na ako, baka mapagalitan pa ako ni Mama Sandra. Mama Mia, nagtataka ang mga mukha nila nung nilingon nila ako. Bakit? Yun ba ang sabi ni Mama Sandra sa'yo na kailangan mong gawin? Hindi naman po, pero di ba trabahante niya ako? Dapat gawin ko yun? Sabi ko. Ako hindi, may pagkain na, irarasyon na lang. Magantay ka na lang dyan sa kwarto. Baka mamaya hindi ka na dyan matutulog. Baka ipag-partner ka na sa iba. Sabi nung ibang mga babae. Kaya naman pumasok akong muli sa silid kung saan natutulog si Mama Sandra. At tama nga ang mga babae, Mama Mia. 10:00 ng umaga nung may kumatok sa kwarto at ibinigay ang rasyon naming pagkain ni Mama Sandra. Doon ay nagising na si Mama Sandra. Tinanong niya ako kung kumusta ang tulog ko. Sabi ko naman ay ayos lang at sabi ko may pagkain na. Kaya naman nagsalo kaming dalawa sa pagkain. Mama Mia, doon ay nagtanong ako kay Mama Sandra kung ano ba ang trabaho ko doon. Abby, ang trabaho mo dito ay magpakaligaya. Ang trabaho mo dito ay magpaganda. Yun lang. Bilisan mo ng pagkain at saka pipili tayo ng mga damit na bagay sa'yo. Pagkatapos naming kumain, Mama Mia, ay pumili na nga kami ng mga damit na babagay sa akin. Naubos ang buong maghapon namin noon sa kakatry ng mga damit kung bagay ba ang mga ito. Naku, mukhang hindi pa masyadong malaki ang dibdib mo. Pero okay na rin yan, sexy na rin yan sa paningin ng iba. Sabi ni Mama Sandra. Naguguluhan pa rin ako at wala pa rin akong naiintindihan sa mga pinagsasasabi niya, Mama Mia. Hanggang sa matapos kami ay pagod na pagod ako. Matutulog sana ako pero pinigilan ako ni Mama Sandra. Hindi pa raw kami tapos. Dapat ko pa raw matutunan kung papaano make-upan ang aking sarili. Pero Mama Sandra, hindi po ba masyado pa akong bata para maglagay ng make-up? Nako, Abby, dito kailangan lahat naka-make-up. Kita mo naman ako, nakatulog na nga ako't lahat naka-make-up pa rin. Sabi niya. Hindi na rin ako tumutol, Mama Mia, dahil sa takot ko na baka magalit si Mama Sandra sa akin. Ginawa ko ang lahat para matutunan ang mga itinuro niya sa akin kung paano ba mag-apply ng mga kolorete sa aking mukha, kung paano ba ayusin ang aking buhok. Pagkatapos noon ay hinayaan na niya akong matulog. Ang sabi niya, meron pa raw kaming 3 gabi para i-train niya ako sa mga dapat kong gawin. Mama Mia, yung 3 gabi na yon ay kahindik-hindik po na training ang ginawa sa akin ni Mama Sandra. At isa po sa training na hindi ko malilimutan ay yung tinuruan niya ako, Mama Mia, kung paano magpaligaya ng pagkalalaki. Meron po siyang parang laruan na ang sabi niya ay ganun na ganun daw ang hugis ng isang pagkalalaki. Tinuruan niya ako, Mama Mia.
At halos mag-share pa kami ng laway noon dahil pinilit niya ako na isubo yun. Mangyak-ngyak na ako at ang sabi ko ay aalis na lang ako doon. Pero ang sabi niya ay hindi ko yun pwedeng gawin. Bayad na raw ako, Mama Mia. Kaya pag-aari na raw niya ako. Hindi ko alam kung ano ang napasukan ko. Pero wala akong ibang nagawa dahil sa tuwing hindi po ako sumusunod ay sinasaktan ako ni Mama Sandra. At pagkatapos nga ng ikatlong gabi ng training ko, Mama Mia, ay isinalang na ako ni Mama Sandra sa tunay kong trabaho. Nung unang gabi na pinapasok niya ako sa trabaho ay piniringan niya ako, Mama Mia. Ginabayan niya ako pababa ng building at sumakay kami sa isang sasakyan. Pagkarating namin sa isang lugar ay madilim iyon. Meron lang mga mumunting pulang ilaw. Hindi ko alam kung nasaan kami dahil nakapiring ang mata ko sa buong biyahe. Mama Mia, nung makapasok na ako sa lugar na yon, ay may mga babaeng nagsasayaw sa harapan na hubot-hubat. Ang sabi ni Mama Sandra ay yun daw ang gawin ko. Umiiyak ako na tumututol. Ang sabi ko, magtatrabaho ako ng matino para mabayaran ko ang binayad niya sa mga amo ko. Pero hindi nakinig sa akin si Mama Sandra. Itinulak pa niya ako, Mama Mia, at ang sabi niya ay sasaktan niya raw ako sa harap ng maraming tao kung hindi ako sumunod sa kanyang gusto. Kailangan ko raw sumayaw sa saliw ng musika. Kailangan ko raw aliwin ang mga bisita. Mama Mia, tumutulo ang luha ko habang sumasayaw sa entablado. Sinigawan ako ni Mama Sandra na magtanggal na raw ako ng damit dahil 5 minuto na akong nagsasayaw pero wala pa akong ni isang tinatanggal. Ayoko sanang gawin pero nakikita ko kahit sa madilim na bahaging yon ang nanlilisik na mga mata ni Mama Sandra pati na rin ng mga bouncer na kasama niya. Takot na takot ako noon, Mama Mia, pero wala akong ibang magawa. Sumasayaw ako habang unti-unting tinatanggal ang damit na suot ko. Nung naka-bra at panty na lang ako, Mama Mia, ay biglang naghiyawan ang mga lalaki na nakatingin sa akin. Pumipikit ako habang sumasayaw. Sinisigawan naman nila ako na tanggalin ko na raw ang aking bra. Ayoko sanang gawin, Mama Mia, pero alam ko naman na wala rin akong magagawa. Kaya tinanggal ko na rin yon, pati na rin ang pang-ibaba kong suot. Halos magpipitong minuto siguro akong sumasayaw nang walang kahit na anong damit. Nalalamigan na ako dahil naka-aircon ang lugar na yon. Pero wala akong magawa. Punong-puno na ng luha ang aking mga mata. Hindi ko alam kung nakikita ba yun ng mga sinasabi ni Mama Sandra na kanyang mga bisita. O kung siguro hayok na hayok lang talaga sila sa laman at hindi na nila napapansin ang luhaan kong mga mata. Pagkatapos ng dance number ko, Mama Mia, ay dali-dali kong pinulot ang mga damit ko sa sahig. Dali-dali akong pumasok sa dressing room at nagbihis. Umiiyak pa rin ako nung lapitan ako ng isa sa mga babae doon. Abby? Tama? Hindi ako sumagot sa kanya. Mama Mia, hinaplos niya ang likod ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Sheila. Abby, ako si Sheila. Katulad mo ay hindi ko rin gusto kung bakit ako nandito. Ilang taon ka na ba? Tanong niya. Sinagot ko siya na 14 pa lang ako. Yan talaga ang negosyo ni Mama Sandra. Ang mga minor de edad na katulad mo ang kanyang nire-recruit para sumali dito. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag ka nang umiyak. Dahil masasayang lang lahat ng oras at luha mo. Hindi ka rin naman makakatakas dito.
Sinubukan ko, Abby. Tingnan mo, oh. Pinakita niya sa akin, Mama Mia, ang mga sugat sa kanyang mga kamay. Alam mo ba, nainisip ko na rin nakitin ang sarili kong buhay kesa sa ganito. Pero wala akong magawa, Abby. Laging may nakabantay sa atin. Sabi pa niya. Kaya ikaw magpakatatag ka. Ito pa lang ang simula ng malungkot, marumi, at masakit mong buhay. Yun lang ang sabi niya, tinapik na niya ang ulo ko dahil siya na ang susunod na sasayaw. Makalipas ang halos 20 minutos na pananatili ko sa loob ng dressing room ay pumasok doon si Mama Sandra. Isa-isa niyang sinabi sa mga babae kung anong table sila pupunta. At ako naman daw ay dapat sa VIP room ako dahil may naghihintay na sa akin doon. May gusto raw na makilala ko, Mama Mia. Humihingi ako ng pangunawa kay Mama Sandra. Ang sabi ko sa kanya ay wag na muna ngayon. Alam ko na kasi ang gusto niyang gawin. Alam ko na kasi ang susunod kong gagawin, Mama Mia. Pero hindi pumayag si Mama Sandra dahil nakapag-down na raw yung may gusto sa akin. Sabi niya, kakalad ka rin niya raw ako doon sa ayaw at sa gusto ko. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Kinaladkad niya ako papunta sa sinasabi niyang VIP room. Pagkarating ko doon, ay may nakita akong isang lalaking medyo matanda na. Sa tingin ko, Mama Mia, ay mas matanda pa siya kesa sa mga nag-ampun sa akin noon. Halos napapanot na rin ang ulo niya. Medyo malaki ang kanyang tiyan at mabigoti pa siya. In short, Mama Mia, katakot-takot talaga ang kanyang itsura. Sandra, buti naman at hindi mo ako pinaghintay ng matagal. Sabi niya kay Mama Sandra sabay beso-beso nilang dalawa. Mama Mia, pagkatapos noon ay nag-usap sila nang hindi ko naririnig. Tsaka lumabas si Mama Sandra at binilinan ako na maging good girl ako. Mama Mia, nung makalabas na si Mama Sandra ay umiiyak ako na humihingi ng saklolo sa lalaking yon. Mama Mia, nagmamakaawa ako na wag niyang ituloy ang binabalak niya. Pero para siyang isang bingi. Bingi na hayok sa laman. Tumatawa siya na para bang isang demonyo sa aking pandinig. Mama Mia, lumaban ako. Pero ano ba ang silbi ng lakas ko kung mas malaki at mas malakas siya sa akin? Binaboy niya ako, Mama Mia. Ginawa niya lahat ng gusto niya sa mura kong katawan. Takot na takot ako noon. Sigaw ako ng sigaw pero walang nakakarinig sa mga sigaw ko. Iyak ako ng iyak pero binabaliwala ng lahat ang mga luha sa aking mga mata. Nakakatakot, Mama Mia. Pero wala na akong nagawa. Naangkin ako ng isang manyak na matanda. Paulit-ulit akong umiyak. Nung makatapos siya, Mama Mia, ay binigyan niya ako ng pera. Maraming pera. Hindi ko pa alam noon kung ilan yon eksakto dahil hindi ko mabilang sa sobrang iyak ko. Nung makaalis na siya ay naiwan akong hubot-hubad. Maraming kalmot sa katawan. May mga pasa. Pero nung makita ko ang pera na yon, Mama Mia, ay kinuha ko. Nagtira ako ng konti para hindi sabihin ni Mama Sandra na binulsa ko ang pera na yon. Itinago ko ang pera na yon, Mama Mia. At nung pumasok si Mama Sandra ay kinuha niya ang natirang pera at ang sabi niya ay magbihis na ako dahil uuwi na kaming lahat. Kung noong papunta kami sa lugar na yon ay kami lang ni Mama Sandra at 2 bouncer sa kanyang sasakyan, ngayon, Mama Mia,
ay isinama na niya ako sa ibang mga babae. Naka L3 van kami. Ipiniring pa rin niya ang mga mata ko at ang mga mata ng ibang babae. Pero yung iba, ang alam ko ay hindi na niya piniringan. Mama Mia, nung makauwi na kami sa lumang building kung saan kami nakatira, ay hinila ako ni Sheila. Kinumusta niya ako. Sinabi ko sa kanyang nangyari at humagulgol na naman akong muli. Sa aking pag-iyak ay dinamayan ako ni Sheila, Mama Mia. Ang sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil may plano siya kung papaano kami makatakas sa lugar na yon. Hindi ko alam kung posible ba ang pagtakas. Hindi ko alam, Mama Mia, kung posible ba na makalis kami sa lugar na yon. Kahit na medyo walang pag-asa akong nakikita, ay kumapit ako sa sinabi ni Sheila. Ang sabi ko sa sarili ko, ito na lang ang kakapitan ko para nang sa ganon ay hindi ako mawala sa aking wisyo, nang hindi ako mabaliw at ang hindi ko maisipang tapusin ang buhay ko. Mama Mia, simula nung gabi na yon ay paulit-ulit na akong ibinenta ni Mama Sandra. Iba't ibang lalaki ang gumagalaw sa akin gabi-gabi. Natitigil at nababakante lang ako sa tuwing may monthly period ako. Pinagpipills din kami ni Mama Sandra. Ang sabi niya, hindi kami pwedeng mabuntis dahil kung mabuntis kami, ay magkakaroon pa kami ng problema at magkakaroon pa siya ng karagdagang palamunin. At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Nagpills ako at sa bawat lalaki na gumagalaw sa akin na nagbibigay ng pera, ay kumukupit ako doon ng hindi alam ni Mama Sandra. Mama Mia, lumipas ang halos 3 taon na ganun lang ang trabaho ko. 3 taon na akong naghihintay sa sinasabi ni Sheila na makakatakas kami. 3 taon, Mama Mia. Hanggang sa isang gabi, hindi ko talaga malilimutan yon. Pababa na kami ng building na aming tinitirhan para pumunta sa club kung saan kami binibenta ni Mama Sandra. Nang bigla na lang may mga pulis, Mama Mia. Napapalibutan na kami. May mga bouncer pa na akmang lalaban sa mga pulis na biglang nabaril. Kaya naman natakot si Mama Sandra at itinaas na niya ang kaniyang kamay. Mama Mia, hindi ko malilimutan ang gabing yon. Dahil yung gabi na yon ang nagsisilbing kalayaan ko. Nahuli ng mga pulis si Mama Sandra at ang mga kasamahan niya. Samantalang kaming mga babae ay inilagay sa DSWD. Lalo na ako na 17 years old pa lamang nung mga panahon na yon. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ako ang pinakabata nung mga panahon na yon dahil may bago na namang nakuha si Mama Sandra na mga kasing idaran ko lang din nung nagsisimula ako. May mga 13 anyos at 14 anyos. Nung nasa DSWD na kami at ini-interview na ng mga volunteers, ay hindi ko talaga maiwasan na maiyak ng sobra. Nung kunikwento ko sa kanila ang naging buhay ko. Ilang beses akong humagulgol. Nakakaawa talaga ang kwento ng buhay ko, sabi ng iba. Mama Mia, na-convict po si Mama Sandra. Yung ibang mga babae naman na nakasama ko sa DSWD ay tumakas. Ako naman ay hindi ako tumakas dahil natatakot ako na baka kapag tumakas ako doon, ay iba na namang buhay ang madatnan ko. Baka mas masalimuot, mas marumi at mas nakakatakot. Sa DSWD, Mama Mia, nakilala ko si Ma'am Tina, isa sa mga volunteers doon. Siya ang nag-e-interview sa akin at siya ang laging kausap ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay sinabi ni Ma'am Tina sa akin kung payag ba daw ako na sumama sa kanya. Sabi niya, makakaasa raw ako
na hindi siya katulad ng ibang mga taong kumupkup sa akin noon. Hindi raw niya ako gagawing pagkakakitaan. Si Ma'am Tina kasi Mama Mia ay halos 50 years old na. Wala din siyang anak at wala siyang kasama sa bahay. Kaya naman pumayag ako sa suggestion niya na magsama na lang kami. Siya ang tumayong foster mother ko. At nung nakalis ako sa lugar na yon, Mama Mia, ay pinag-aral ako ni Ma'am Tina. Ipinasok niya ako sa ALTS or Alternative Learning, Mama Mia. Hanggang sa makapagtapos ako ng elementarya. 21 years old ako nung sa wakas ay makagraduate na rin ako ng high school. Sakto naman na nag-retire na rin si Ma'am Tina sa kanyang trabaho sa DSWD. Mama Mia, dahil may pension na natatanggap si Ma'am Tina at may mga suporta rin naman siyang nakukuha mula sa kanyang mga pamangkin at mga kapatid, ay pinag-aral niya ako ng college. Ngayon, Mama Mia, ay patuloy pa rin ako sa aking pag-aaral. Naging masalimuot man ang bahagi ng nakaraan ko, masasabi ko na bawat araw pala talaga ay may pag-asa. Huwag ka lang mawawala nito at kumapit ka lang palagi. May mga araw na ang akala mo ay madilim na ang buhay mo at wala nang mangyayaring maganda rito. Pero kapag kumapit ka pala, meron pa ring mangyayaring maganda. Si Ma'am Tina ang itinuturing ko na kapalit ng lahat ng mga pangit kong nakaranasan. Si Sheila nga pala, Mama Mia, ay nagtatrabaho na po sa isang patahian. Meron na rin siyang asawa at mga anak. Natanggap po siya ng lalaking nagmamahal sa kanya mula pa noon. Isa sa mga bouncer na pinayagan ng korte na makapagparol. Mama Mia, masasabi ko na medyo maganda-ganda na ang buhay ko. Sa ngayon po ay pinagbubutihan ko ang aking pag-aaral nang sa ganun kapag nakapagtapos na ako ay makabawi naman ako kay Ma'am Tina. Mama Mia, education po ang kinuha kong kurso dahil gusto ko na makapagturo sa mga bata. Gusto kong maging katulad ni Ma'am Tina na isang gabay para sa mga batang nawawala sa kanilang landas. Para sa mga batang naging biktima at para sa mga batang punong-puno ng trauma. Mama Mia, hanggang ngayon po pala ay nag-undergo pa rin ako ng counseling. Pero hindi katulad ng dati, ngayon ay once a month ko na lang nakakausap ang isang psychiatrist. Dati kasi ay halos araw-araw. Gusto ko sanang tigilan na ito pero sabi ni Ma'am Tina ay kailangan ko ito para tuluyan ko ng makalimutan at matanggap ang aking nakaraan. Alam niya kasi na hanggang ngayon ay may trauma pa rin ako sa dibdib ko. Alam niya, Mama Mia, dahil nakikita niya ang takot ko sa tuwing makakakita ako ng mga lalaking matatanda, ng mga lalaking malalaki ang tiyan at panot na. Hanggang ngayon ay may trauma pa rin ako sa unang karanasan ko sa pakikipagtalik. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay niyo ng oras at pansin nitong munting kwento ko sa buhay. Nawa ay mapagkunan nito ng leksyon sa iba. Siya nga pala, Mama Mia, umaasa din po ako na sa pamamagitan ng programa mo ay makarinig nito ang mga magulang na umabandona ng kanilang sariling mga anak. Sana po, kung hindi kayo handa na maging isang magulang, wag po sana kayong magdadala ng buhay dito sa mundong ibabaw. Dahil maaaring sila po ang magbayad sa mga kasalanan na inyong nagawa. Maaaring magdusa sila sa buhay na ito dahil sa inyo. Naway sa mga magulang ko na umabandona sa akin, sana po ay naging maayos ang kanilang mga buhay. Sana po naging worth it ang pag-aabandona nila sa akin. At sa unang mga tao naman na kumupkup sa akin, hangad ko rin po ang kanilang kaligayahan.
Hindi man sila naging mabuti sa akin, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil binuhay nila ako at hindi itinapon sa kung saan. Kung tatanungin niyo ako, kung gusto ko pa bang hanapin ang mga magulang ko, sa tingin ko ay hindi na Mama Mia. Ayoko nang balikan ng sakit. Ayoko na rin silang tanungin. Ang gusto ko na lang pagtuunan ng pansin ngayon ay ang aking kinabukasan. Lubos na gumagalang, Abby. May mga batang hindi kasing swerte ng iba. May mga batang musmus pa lamang ay nakakaranas na ng mga pamlulupit dito sa mundo. Pagmamalupit, pananakit, at higit sa lahat, pang-aabuso. Kung kayo ay isang magulang, nawa ay lagi niyong bantayan ang inyong anak. Nawa ay lagi niyong unahin ang kanilang kapakanan. Katulad ng sabi ni Abby, kung hindi pa kayo handa na maging isang magulang, sana huwag niyo pong subukang pasukin ang bagay na ito. Dahil may mga buhay na mapapahamak, may mga buhay na masasakripisyo. Katulad na lang ng naging buhay ni Abby at ng iba pang mga kabataan na naging biktima ng human trafficking. Sana po, tulungan natin ang mga batang ito. Sana din po sa mga taong nakakakita, sa mga taong nakakaalam, sana wag po tayong magbulag-bulagan. Nasa mga kamay po natin ang kaligtasan ng ating kabataan. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwentong itinampok natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Abby, naway wag nyong kalimutan na mag-like at mag-share nitong kanyang video. Huwag niyo rin kalimutan na kung bago kayo sa ating YouTube channel, marami pa po tayong kwentong pwede niyong pakinggan kapag wala po kayong ginagawa o kapag gusto niyo pong ma-inspire. May mga link po dyan dito sa ating screen. At kung wala naman, pakiclick na lang ng aking picture dyan sa baba, Mama Mia CDO, at makikita nyo na lahat ng videos na ating naka-upload. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang subscribe button at saka i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video at kwento na ating ibabahagi. Muli po, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta hanggang ngayon dito sa ating YouTube channel. Pwede po kayong mag-send ng inyo or mag-comment kung saan kayo, kung sino kayo, at baka sa isa sa mga videos natin ay magkaroon tayo ng pagkakataon na batiin ang bawat isa sa inyo. Muli ay maraming salamat po sa suporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.